ang nangyari sa lakatan natin guys, nabali siya. So ang dahilan nito bakit ganito na mabali, dahil sa ulan. Medyo maaraw ngayon pero ayan, didilim na naman siya, biglang didilim tapos bubuhos yung malakas ng ulan. So ayan, nabali talaga. Yan yung problema sa lakatan. Buti nung nabali siya, pwede na siya, okay na siya, mabibilog na. Pag ganitong tag-ulan, ito yung problema na sa saging na lakatan. Kung may bunga siya, okay na siya sana, pero mas maganda kung ganitong tag-ulan tutukuran. Pero ang problema naman, so hindi mo asikaso kasi hindi ka rin makapag-abono kasi malulusaw lang yung abono at anurin lang ng tubig. So ito na nga, may tubig pa. Yan, tubig pa. Yan. Yan. Tulad nito, oh, hindi na to, wala nang, hindi na to mapakinabangan. Yan, patay na pati yung pinaka talbos niya, wala na yan, patay na. Bali dito yung problema na yan sa gitna. So kahit yung saha niya mga payat na, oh. So ganyan yung nangyari pag tagulan. So maganda lang to sa lakatan kung hindi nastakan ng tubig yung mga puno niya. Tulad nito, ilang dahon na lang yan. So sana huminto na yung tagulan para pag abono, pag inabunuhan natin to, dadami pa yung dahon yan. So ayan, buti ito nakahabol pa to, nakabumunga na ang isang to. Yan, o nahabol pa siya. So pag tuloy-tuloy pa rin yung ulan ngayong December na to, sunod-sunod yung bagyo, talagang mayayari itong mga pananim kong lakatan. So madamo na rin nga, halos madamo na. Hindi rin magandang panahon pag ganitong tag-ulan magtanim ka. Mas maigi pa nga magdilig-dilig ka kaysa ganitong tag-ulan. So itong isang to, kumpleto pa yung dahon. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa 7 pa. Kaya kaya pa niyang pabilogin yung tanim natin na to, yung bunga niya. Mahirap nito kung mga 3 na lang yung dahon, hindi na siya bibilog. Kaya kumpleto pa yung dahon niya, okay pa yan. Talagang bibilog pa to ng tubo. So, dito nga nakanalan ko na rin, may kanal na dito. Ayan. Pero dahil sa tag-ulan nga ay halos tinatamad ka naman pumunta rito sa mga pananim mo. So ito, yung mga bagong tanim natin ito. Ayan. So ayan, matubig talaga, oh. Ayan, oh. Nag-stock talaga yung tubig. Ako lang naman kasi gumagawa nito mag-isa. Oo. Minsan nakakatamad din, lalo na pag maulan. Hirap din magkanal, tulad niya nakanalan ko. So ito wala, hindi nakanalan itong isang to. So ayan, tubig talaga. Yan dahilan kung bakit pumapayat yung mga bagong tanim na lakatan. So mas mag-iigi kanalan natin magmula sa bawat gitna, tulad nito, oh, dito, tapos to, pwede natin kanalan sa gitna. Yan, isa talaga. So yun yung problema pag tag-ulan, mahirap talaga magpataba ng lakatan pag ito sobrang ulan. Tsaka tingnan mo naman, puro damo na rin. So yun, madamo na rin.
ito sa balikuan to, mga latundan. Tapos yung isang yun, nakatan din yun. Pag umaraw lang ng unti, ito madilim, maambon na naman nga. Biglang umaraw ngayon. Yan naman. Patak naman yung ambon. Okay. So pag medyo umaraw, bali umpisan ko na naman yung pagdadamo rito. So yan. Tulad nito. Ilan na lang yung dahon niya. Pero pag dinamuhan to, tapos nilagyan natin ng abono, tataba yan. Tulad dito, oh. Yan, bago lang din to. So hindi lang sa tag-araw lumalabas yung mga batik-batik yan ng bunga. Pag tag-ulan, mas marami pang lumalabas ng mga spot-spot na itim-itim. Ayan nga, medyo bata pa to, pero may mga spot na siya. Pero bibilog pa yan, kasi makikita mo sa dahon niya kung bibilog pa yung bunga ng lakatan. Kumpleto siya, nasa sa 7 sa 8. So ito nasa 8 to. Yan. So talagang maganda pa yan ang bunga niya. So ito na talaga yung problema natin pag medyo busy tayo sa ibang bagay at napabayaan. So puro damo talaga. So itong bagong tanim namatay na, nabali. Yan, nabali. Namaan siguro ng nyug. May niyog kasi doon yun. So yan guys. So mas maigi guys kung ganitong medyo patag yung nyo, yung lakatan. Dapat may kanal sa bawat gitna. Yan, may kanal ako rito ginawa, pero ayan, nadamo na. Pinanalan ko yan kasi yung pagitan niya at saka dito, to dyan nagkanal ako. So ito may kanal dito banda. Pero pag halos araw-araw umulan, di rin obra yung kanal mo. Na-staka ng tubig yung kanyang mga ugat, nabubulok kaya yung dahilan. Bali sa January guys, babalik na ako sa pagtatanim at dadagdagan natin to. So marami na akong bunga. So ay kailangan na nating magtanim ulit. Ilipat natin tong mga saha niya. Yan. Sa dami rin kasing saha. Tingnan mo yung saha niya, wala ring malusog-alos. So dapat tanggalin din to. Yan. Halos wala ang dahon. So wala naman akong nagasto halos dito, pero pag natanggal ko lahat ng bunga nito, medyo malaki-laki ring pera. Kasi papahinugin namin to binta namin ng 70 or 80 per kilo. Sa palagay ko yung pinakamalaking buwig na yon sa baba kanina, kung bumilog-bilog pa yon, mga 12 kilo yon, 10 to 12 kilo yon. So sa 12 kilo i-times mo sa 70, so katamtaman, kahit 10 kilo lang times 70, di 700 yun, yung isang buwig na yan. So ayan. So marami-rami na. Yeah. At medyo dumilim na naman. Hindi talaga maasahan yung panahon ngayon, bigla-bigla. Ito may bagong tanim ako. Tapos meron pa dito, namatay na siguro to. Ayan o. Ito. Mas patay na to. Tulad nito, ang payat na nito. Bali ilang sapad lang yan. Ilang buwig lang. Ilang piling lang yan. Sa 2, 3, 4, 5. Tapos maliliit. Kasi yung dahon niya, tingnan mo naman. Ilang piraso na lang. Sa 2, 3, 4, 5. So, kunti ang dahon niya. Dito tulad nito, kompleto pa. So, dito tayo makabawi sa mga malalaki na to. Yan. So,
ilang bisis ko lang naman nabunuhan to eh. Mga 300 siguro ang nagasto kong abono rito. Kung hindi lang nagkaganito ang panahon, malusog sana lahat to. Kaso lang pag panahon talaga ganito, wala tayong magagawa. So ito guys, oh. Medyo okay naman siya. Medyo matanda na to kahit nabali siya. Wala rin kasi makitang panukod kaya ganyan. Mas mahirap pag nabali siya na manghinayang kapag nabali siya na bali hindi pa matanda. Ito okay na to, matanda na siya. Kaya niya pahinugin to. So ito na yung guys yung ilang na-harvest natin na tanim natin. At itong dalawa, ito yung bagong kuha ko. Tapos yung mga iba. So ito. Ang iba nito binili ko rin sa mga tao. So halos kusang nahihinog na iba. Titinda namin yan guys.